Ako alam ko lang isang dahilan kung bakit gusto nyo gawin ito. Para mabilis ang proseso na makulong kaagad. Kasi pag kinontra kayo, ipinakukulong nyo na kaagad. O kaya pag hindi nyo nagustuhan yung sagot, ipinakukulong nyo na kaagad without due process. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tila takot itong si Banat Bay mapatawan ng contempt sa kamera. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil biglang nag-react itong si Banat Bay sa anunsyo ni Congressman Barbers na ipapatawag niya lahat ng mga nagpapakalat ng fake news na vlogger sa kamera para imbestigahan. Bakit siya nag-react? Guilty ata ang loko, kaya nag-react. Anyway, pakinggan at balikan na muna natin itong balita hinggil dito sa pagpapatawag ni Congressman S. Barbers sa mga vlogger sa kamera. Ipinapanukala ng 7 kongresista na maimbestigahan ang anilay laganap na paglalathala ng mali at malisyosong content sa social media platforms. Sa pamagitan ito ng House Resolution No. 2147, kabilang sa mga nagsusulong nito, sina House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, Deputy Speaker J.J. Suarez, Majority Leader Manix Dalipe, Minority Leader Marcelino Libanan at 3 iba pa. Suwestyon na mga itong isagawa ang investigasyon ng House Committees on Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information. Sa joint statement, iginiit nilang ginagamit ng mga taong walang prinsipyo ang mga mali at malisyosong content upang makapagsulong ng scams, cyberbullying at iba pang gawaing nakaapekto sa kaligtasan at kaayusan ng publiko. Dagdag pa ng mga ito, dahil sa mabilis na pagdami ng social media platforms, lumalaganap din nila ang mga content na maaaring magligaw sa publiko, makasira sa reputasyon ng mga individual at institusyon. Samantala, pagtitiyak naman ng mga kongresista, isasagawa ang pagdinig habang isinusulong at prinoprotektahan ang kalayaan sa pananalita at digital safety. Isa sa publiko rin ang deliberasyon, findings at mga rekomendasyon kaugnay nito. Naghain kayo nagbigay kayo ng statement at meron kayong gustong paimbestigahan. Ano ho ba pinag-uugatan ito? Well, alam mo Ted, kasi matagal na pong maraming dumudulog sa Kongreso ng mga biktima nitong mga fake news, no? In fact, last year, meron na po tayong resolution dyan. Nandyan, kung di ko nagkakamali, nirefer po yan sa Committee on Public Information, na kung saan, yung mga dumudulog po ng mga biktima ng fake news, nagtatanong sa Kongreso, ano ba yung kanilang recourse? Ano ba yung kanilang pwedeng magawa, no? So, ang nire-refer lang namin sila sa aming legal, sinasabi namin that they can study yung Cybercrime Prevention Act of 2012. No? At nakita namin na walang humpay, no? Itong mga so-called narco-vloggers at saka pogo-vloggers na kung saan ay walang humpay yung kanilang paninira, no? dun sa mga tao, lalo na sa mga politiko, no? In the guise daw of freedom of expression and freedom of speech. Malinaw po sa desisyon ng ating Korte Suprema na kapag ikaw ay kumukutya o ikaw ay nag-criticize sa isang public official, dapat po, ito ay hindi mo absolute, no? Ito ay limitado lamang sa pag-criticize sa kanyang trabahong ginagawa. Pero kung personal na ang papasukin, halimbawa, inaakusahan na ikaw ay isang rapist, ikaw ay isang drug lord, ikaw ay isang murderer, parang meron yung borderline yung sinasabing malicious intent, na kung saan slanderous na po ang tingin namin dyan. Ngayon, tignan namin kung paano natin amendahan yung ating batas tungkol dyan, Ted. Okay, sir, nauunawaan ko po where you're coming from, kasi ako rin po nagmamasid doon nga magmula nung kayo mag-imbestiga, no, dito sa Quadcom. Ang daming, siguro alam niyo na, di ba? Ang daming kumalat na fake news, di ba? Dito sa inyo mismo. Opo. Hindi lang kayo, hindi lang kayo, no? Marami. So, hindi maitatanggi, talagang may hugot kayo dito. Yes, pero ako, inamin ko naman yan. Nung ako nag-deliver ng privilege speech na sinabi ko na ako isa biktima rin ako ng fake news, no? Kailangan ko lang sabihin yan nang sa ganun, malaman po ng ating mga kababayan na wala pa nang pinipili itong mga fake news. Hindi guys, ang lagi yung palusot nito mga vloggers na ito, na narco-vloggers na ito, sinasabi nga freedom of speech, freedom of expression. Gaya nga po nung sinasabi natin, hindi naman po absolute yan. Meron pong hangganan at may limitasyon yan.
Hindi naman pwedeng manirang puri ka na wala kang basihan. Ipakalat mo sa buong social media, di ba? Ito kasi mga narco-vloggers, Ted, I'm sure you are familiar, na pag maraming engagement ito, maraming likes and shares ito, kumikita pa itong mga to. So kung maninirang puri sila, nagiging controversial yung kanilang mga post, kumikita pa itong mga ito. Kaya totoo ito, nanggigigil ito kapag ito ay nagpapahayag ng mga fake news. Opo, sige. So, ano po ang balak ho ninyo dito? Kailan kaya ito? At anong mga komite ang posible pong humawak sa pagdinig? Well, doon po sa resolution na inihain namin bago po mag-break ang Kongreso sa Christmas break, nirefer po itong resolution na ito sa tatlong committee po Committee on Public Information, Committee on Information Technology, at saka Committee on Public Order. Ted, na dito yata nirefer itong aming resolution na ito. So, ang layunin nito ay hindi para pigilan yung mga pagpapahayag ng malayang pagpapahayag ng kahit sino. Wala hong problema dyan. Kung mag-criticize din lang po sila, para lang po dumami yung kanilang likes and shares and engagement para kumita sila, medyo may something is wrong, di ba, sa aking palagay. So, dapat masilip ng mabuti, magkaroon ng regulatory framework itong paggamit ng social media. At mo, Ted, gagaya niya, no, na sinasabi natin, kung gagamit din lang kayo ng social media at para magpahayag kayo ng inyong saloobin o opinion sa mga issue, diba? Iwasan niyo yung paninirang puri. Ang gawin niyo, magpahayag kayo ng condemnation doon sa pag-aggression ng China doon sa West Philippine Sea. Hindi yung inaaway mo yung kapwa Pilipino mo, awahin mo yung kalaban. Yun ang aking paliwanag dyan, Ted. Well, ano naman yan, kumbaga kanya-kanya pong paggalang sa pananaw, sa anuman pong mga usapin, but basically nga, ang inyo pong gustong tukuyin talaga dito ay yung pong paggamit po sa social media para doon po sa pagpapakalat ng maling informasyon at paninira po. Opo, di ba? So that's a very thin line, Kong Ace, no? Pag pinag-usapan nga natin yung freedom vis-a-vis yung pong sinasabi na posibleng regulasyon. Dito ba meron na kayong ano ito? YouTube ba to? Ano ba itong mga medium na inyong gustong tukuyin dito kung sakasakali, Kong Ace? Ano po ito, Ted, no? In general terms, the whole social media, no? Kung saan gumagamit ng mga paraan sa pagpapakalat o pagpepedal ng fake news ang mga vloggers na ito. Meron, alam mo, Ted, kasi simula po na nagkaroon ng social media, maraming Pilipino naging sinungaling. Maraming Pilipino naging suddenly became political analyst, no? Walang problema yun, opinion nila yun diba? Yung iba nagiging journalist na. Kaya nga ang aming dito, imbitahin din namin yung mga respetadong mga journalist na ano ang kanilang pananaw tungkol dito sa pagkalat ng mga fake journalist, no? Meron naman dyan yung mga laos na ng mga journalist, siguro naghahanap buhay, kaya siguro gusto ng social media, pumapasok sa social media. So, yun ang I think dapat natin. Walang problema kung magmurahin kami ng murahin, wala namang problema yun pero criticize kami tungkol doon sa aming poor performance o hindi kaya sa aming pag-aabuso, yun. Walang problema yun sa amin. Kahit araw-araw, bombayin kami, walang problema. Pero yung magpakalat ka ng fake news o isang news na wala ka namang legal na basihan, o ika nga kahit na iota of truth, iota of evidence, medyo malaking problema po yan. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong sinabi ni Congressman Ace Barbers. Ngayon nag-react itong si Banat Bay sa mga sinabi ni Congressman Ace Barbers na tila nagpapanik siya at naalarma dahil sa gagawing patawag. Tandaan ninyo mga kabunyog, walang pinangalanan si Congressman Ace Barbers. So bakit todo react itong si Banat Bay? Kasi po mga kabunyog, alam nitong si Banat Bay na sila ang tinutukoy nitong si Ace Barbers na bayarang vlogger. Well, tama nga naman, bukod sa bayaran, laganap pa ang pag-fake news nila doon sa istasyon ni Kibuloy na is M&I. Nasa internet na lang natin mapapanood dahil tinanggalan ng prakisa. Anyway, ito po mga kabunyog, pakinggan na po natin itong himutok ni Bayad Bay. Ay mali, Banat Bay pala. Mag-react dito sa bagong pautot na naman ng Kamara na kung saan ay magkakaroon daw ng hearing tungkol po dito sa fake news at sa mga vlogger na alam mo na
kumokontra sa kanila. Hindi ko lang maintindihan talaga kung sadyang mawalang galang na po Sadya ho ba talagang mga tanga kayo? O baka naman talagang mga diktador na kayo? Bakit ko kanyo nasabing tanga? Meron na po tayo sa batas niyan, yung Republic 10951, na kung saan, pag isang tao nagpapakalat ng fake news, maaari ho siyang makulong. Di ba po? Bakit kung may nakita kayong mga nagpapakalat ng fake news, hindi nyo nalang idemanda? Bakit kailangan nyo pang ipatawag, i-hearing? Ako alam ko lang isang dahilan kung bakit gusto nyo gawin ito. Para mabilis ang proseso na makulong kaagad. Kasi, pag kinontra kayo, ipinakukulong nyo na kaagad. O kaya pag hindi nyo nagustuhan yung sagot, ipinakukulong nyo na kaagad without due process. Teka, due process. Tanungin kita Banat Bay, si Digong ba noon nagkaroon ng due process? Sa mga nabiktima noon sa panahon niya, di ba wala, patay agad, hindi nadadaan sa due process? Mas okay pa nga ngayon, dahil papakinggan pa ang panig ninyo, bibigyan pa kayo ng pagkakataon magsalita. Yung sa panahon ng iyong amo, pinagpaliwanag ba ang mga biktima? Di ba wala, patay agad, kahit yung iba, inosente naman at wala naman talagang kasalanan. Hindi man lang binigyan ng chance na depensahan sa korte ang kanyang sarili, kaya wag kang magbabanggit ng due process, dahil yung amo mong si Digong ay walang ganun. Sa tingin ko, yan ang gusto ninyong gawin. Pag kumokontra sa inyo, i-contempt ninyo. Bakit Banat Bay, maiihi ka na ba sa iyong salawal, sa takot? Dahil aminin mo na takot ka lang makontempt at makulong sa kamera, nagtatapang-tapangan ka na lang dyan, pero deep inside, natatakot ka na. Baka nga mag-iiyak ka sa kamera at magmamakaawa na wag kang e-contempt, di ba? Alam nyo, dahil sa ginagawa nyong yan, lalo tuloy nagigising ang bawat Pilipino na kayo ay mga diktador, na kayo ay sinusubukan ninyong i-control ang buong Pilipinas. Mahiya naman po kayo dahil yan po ang pinaglaban ng ating mga bayani. Diba? Kakadaan lamang po ng Rizal Day. Yan po ang isa sa pinaglaban ng ating bayani, ang kalayaan ng pamamahayag. Tapos, yan ang inyong kokontrahin ngayon. Kung sabi nyo fake news, i-demanda ninyo. May sapat na tayong batas dyan. Alam ko na. Tinatakot nyo para hindi ilabas ang baho ninyo dahil malapit na ang eleksyon. Hay nako, Banat Bay, harapin na lang ninyo ang kamera at galingan ninyong magsabi ng totoo dahil kung magsisinungaling kayo doon, tiyak, kulong kayo sa kamera. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.